Sinasabi nilang Federal Reserve ang may control sa interest rate mo, pero hindi ito totoo. Ang mortgage, car loan at 401k mo ay konektado sa mga bansang mayaman sa langis sa gitnang silangan. Nakasalalay ang ekonomiya ng Amerika sa isang kasunduang di alam ng karamihan. Walang lihim dito, karamihan ay nasa pampublikong talaan at halos wala ang naipaliwanag sa iyo. Kabanata 1, ang pagtaas ng mortgage sa 2026. Noong Marso 2026, ang karaniwang 30 taong mortgage rate ay tumaas ng 13 basis points. Ito ang pinakamalaking lingguhang pagtaas sa loob ng halos isang taon at naabot ang pinakamataas na antas mula Setyembre 2025. Pagkalipas ng 3 linggo, tumaas ulit ng 34 basis points ang mga rate. Bumaba rin ng 10.5% ang mga mortgage application sa linggong yon. Malaki ang pagbagsak ng refinancing hindi dahil sa usual na dahilan. Hindi tumaas ang rates ng Federal Reserve at walang biglang pagsirit sa inflation data. Sa halip, ang tensyon ng digmaan sa ibang bansa ang nagtutulak pataas ng treasury yields. Kasama ring tumaas ang mga mortgage rate dahil dito. Paano nga ba nakakaapekto ang gulo sa ibang bansa sa gastusin ng pagbili ng bahay sa Amerika? Sa likod ng mga pangyayari, may ilang banyagang gobyerno na may hawak ng napakalaking halaga ng utang ng US. Kapag bigla nilang kinailangan ng pera, may isang simpleng paraan para makuha ito: ibenta ang mga treasury. Kapag nagbenta ang malaking may hawak sa volatile na merkado, bumababa ang presyo ng treasury at tumataas ang yield, na siyang basehan ng mortgage rate sa Amerika. Pagtaas ng yield ng long-term bond, madalas tumataas din ang 30 taon mortgage rates. Ibinabase ng mga bangko ang presyo ng home loans sa bond na yon at pagkatapos ay dinadagdagan nila ng kanilang sariling tubo. Walang itinatago dito, bihira lang sabihin ng direkta. Mas malaki ang mga numerong ito kaysa akala ng karamihan. Tinataya ng Federal Reserve Bank ng Kansas City ng isang buwan ng humigit kumulang $141 bilyong na pagbebenta ng treasury ng mga dayuhan ay maaaring magtulak pataas ng mga yield ng US ng mga 57 basis points. May ilang pagtataya na nasa 25 hanggang 100 basis points. Ayon sa Journal of International Economics, ang bantahan ng $100 bilyong ay may epekto na humigit kumulang 100 basis points sa isang buwan. Ilagay mo yan sa typical na bagong bahay ng Amerikano. Ang 50 basis point na pagtaas ay nagdadagdag ng mga $130 kada buwan sa mortgage mo sa loob ng 30 taon. Ang 100 basis point na galaw ay halos doble niyan, lampas $260 kada buwan. Sa buong buhay ng utang na yan, aabot ito sa $10,000 mula sa kinabukasan ng pamilya at hindi roon natatapos ang sakit. Ang home equity ang pinakamalaking yaman na nahahawakan ng karamihan sa mga pamilyang nasa gitnang uri. At kapag nagbago ang kanilang mga rate, unti-unti nito ang kinakain ang yaman na yon. Tumigil ang pagtaas ng presyo ng bahay pero patuloy ang pagtaas ng gasto sa pagpapanatili nito. Iyan ang unti-unting pagliit ng yaman. Pinipipila ng mataas na interes ang konstruksyon at renovation kaya nahuhuli ang mga proyekto at nawawalan ng trabaho ang mga karpintero, elektrisyan at kontratista. Hindi lang sa pabahay mabagal ang takbo, kumakalat na rin. Tumataas ang gasto sa utang sa kotse at mas mahirap na i-refinance ang utang sa pag-aaral. Humihigpit na rin ang credit line ng maliliit na negosyo kahit sa mga bayang di konektado sa pandaigdigang bond market. Lahat ito ay nagmula sa isang pagbabago sa isang malayong pamilihan. Isang pangyayari lang ang maaaring yumanig sa buong sistema bago mapansin ng lahat ang pagbabago. Kabanata 2, ang hindi nakikitang sanglaan. May sistema ang Fed na tinatawag na FEMA Repo Facility. Ang FEMA o FEMA ay nangangahulugang Foreign and International Monetary Authorities. Halimbawa, kung may hawak na US Treasuries ang isang dayuhang sentral na bangko at biglang kailangan ng dolyar, maaaring gamitin ng bangko ang mga bond bilang collateral sa Fed para makakuha ng pera. Pansamantalang kasunduan ito at babawiin nila ang mga bond kapag natapos ang transaksyon. Sa madaling salita, parang sanglaan ito para sa buong mga bansa, pero hindi ito nilalayong maging permanenteng sistema. Nag-set up ang Fed ng temporaryong FEMA Repo Facility noong Marso 31, 2020 noong pandemya ng COVID na dapat sana ay tumagal ng hindi bababa sa 6 na buwan. Pina-extend ito ng paulit-ulit. Noong Hulyo 28, 2021, ginawa ng Fed itong permanenteng pasilidad. Walang naging debat o botohan, basta na lang itong ipinatupad. Tinaasan ng presyo, 25 basis points na mas mataas sa interest rate ng excess reserves. Sinadya talaga ang rate na yon mas mataas kaysa sa pribadong merkado kapag maayos ang sitwasyon. Kaya hindi ginagamit ang Fed counter kapag maayos ang merkado. Mas mura at madali ang bukas na merkado. Gagamitin lang ito ng sentral na bangko kung mas masama ang magbenta kaysa magbayad ng dagdag ng Fed o kapag lalala ang sitwasyon sa ibang opsyon.
Sa loob ng maraming taon, nilalabanan ng Fed ang implasyon at ginagawa nitong mas mahirap at mas mahal ang mga pautang. Kasabay nito, handa ang Fed magbigay ng dolyar sa mga dayuhang sentral na bangko. Pinapapahirapan ng isang hakbang ang Amerikanong nang umutang habang sinisiguro ng isa na may tutulong sa dayuhang may hawak. Ayon sa mga kritiko, nagreresulta ito sa debt loop. Kapag alam ng merkado na lading ligtas ang pinakamalalaking manlalaro, nawawala ang tapat na pagpepresyo. Price discovery ang dahilan ng pagkakaroon ng merkado. Dito, nalalaman ng lahat ang tunay na halaga ng isang bagay. Hindi lang datos ang nagpapagalaw sa merkado, kundi paniniwala ng tao sa posibleng mangyari kapag may nasira. Yan ang problema. Ang mga pang-emergency na hakbang ay dapat na reserba lang ang huling paraan. Umiiral lang ang mga ito para sa mga bihirang sandali ng matinding pagsubok. Kung palaging ginagamit, nawawala ang kahulugan ng bihira at nagiging bahagi ng sistema. Kailangan ng FEMA dahil hindi na maaasahan ang mga karaniwang bumibili ng utang ng US. May mga babala na noon pa. Kabanata 3, ang babalang dinapansin. Noong Setyembre 17, 2019 biglang tumaas ang repo rate, ang porsyentong binabayaran ng mga bangko sa overnight na paghiram gamit ang government bonds. Mula sa humigit kumulang 2.4%, umakyat ito ng higit sa 5% sa loob lamang ng isang araw. Sa isang punto, saglit pa itong umabot sa double digits. Para sa merkadong bihirang gumalaw ng 20 basis points kada session, ito ay babala kahit walang malaking nangyari. Nakakabagot ang dahilan. Ang pagbabayad ng corporate tax at malaking treasury settlement ay sabay na nag-aalis ng pera sa sistema. Humigit kumulang $120 bilyong ang nawala mula sa mga available na reserba sa loob lamang ng isang araw. Ang mga institusyon na karaniwang nagpapantay sa mga ganitong kakulangan ay hindi agad kumilos. Hindi dahil sila ay may problema, kundi dahil ang mga patakaran at insentibo pagkatapos ng 2008 ay naging mas maingat sila sa paggawa nito. Tumugon ang New York Fed sa loob ng ilang oras, nagpasok ng $75 bilyong at inulit ang operasyon araw-araw sa linggo. Dito nagtakda ng hangganan ng Fed. Lumabas ang pera sa mga inaasahang paraan gaya ng pagbabayad ng buwis, mga settlement ng treasury at mga normal na pangyayari. Pero hindi sapat ang natirang buffer sa sistema para masalo ang mga ito. Wala nang makapagsabi ng tiyak kung ano ang ligtas na antas. Kaya 2 taon pagkatapos, Hulyo 2021, ginawa na itong permanente ng Fed. Ginawa nitong standing repo facility para sa mga bangko sa US ang mga emergency repo action nito. Isa itong pangakong laging handang pumasok at magpautang ng pera kapag hindi kaya ng mga pribadong merkado. Ito rin ang araw na ginawa ang FEMA facility. Isa para sa loob ng bansa, isa para sa buong mundo. Pareho silang ginawa para sa parehong dahilan upang matiyak na hindi na muling tataas ang liquidity stress na maaaring magdulot ng problema sa sistema tulad ng nangyari noong 2019. At ito ang naging template para sa lahat ng sumunod. Kabanata 4, Japan Pivot. Matagal nang matatag ang mga institusyon sa Hapon bilang pangunahing humahawak ng utang ng pamahalaan ng Amerika. Dahil maaasahan sila, tinuring na lang sila ng mga merkado na parang kasangkapan. Ang humihila ng pera ng Hapon sa Pacific ay ang carry trade. Matagal nang halos zero ang rate sa Hapon, kaya pwedeng umutang ng yen ng mura, palitan sa dolyar at bumili na mas mataas na tubo sa US. Ang diferensya rito ang kita. Matagal nang malaki ang pumapasok na kapital sa kalakalang iyon. Hindi ito parang karaniwang spekulasyon dahil napaka-consistent ng galaw ng pera, halos hindi na gumagalaw. Parang lihim na puwersa ang gumana sa treasury market, pero nagbago ito noong 2025 nang umatras ang bangko ng Hapon mula sa matagal na maluwag na pulisya. Unti-unting tinaas nila ang policy rate at pagsapit ng Disyembre 2025 umabot ito sa 0.75%, pinakamataas sa 3 dekada. Mukhang maliit lang ang pagtaas, pero malaki ang epekto nito. Ang carry trade ay kumikita lang habang libre ang hiniram na pera. Nang hindi na libre ang yen, lumiit ang agwat ng trade. Mas masama pa, tumaas din ng higit 2% ang kita ng Japanese bond sa Japan na problema para sa Washington. Nagkaroon ng dahilan ang Japanese investor na ibalik ang pera nila dahil pwede na silang kumita ng ligtas gamit ang sariling pera. Nagsimulang bumalik ang perang matagal nang lumabas. Dumating ang pag-atras ng Japan habang ang paglalabas ng utang ng US ay pumapalo ng mga record. Kailangan ng Washington na magbenta ng higit pang utang noon. Ngunit, ang isa sa pinakamaasahan nitong mamimili ay umatras na. Hindi ito nagdudulot na agarang krisis pero binabago ang balanse sa sistema. Kapag ang nangungutang ay biglang kailangan ng mas maraming pera habang ang nagpapautang ay bumibili ng mas kaunti, napupunta ang stress sa ibang lugar. Hindi lang dayuhang pagbagal ang problema.
Habang nauubos ang reserba sa ibang bansa, tahimik namang nabubuo ang isa pang pressure point sa loob ng Estados Unidos na sapat na malaki para maging mahalaga. Kabanata 5, $1 trilyong na maturity wall. Hindi lang Washington ang nangungutang sa Amerika, marami ring iba na nakasalalay ang kapalaran sa panahon ng refinancing. Sa likod ng mga federal na numero, may isa pang malaking utang, komersyal na real estate na madalas hindi iniisip ng karamihan hanggang sa maranasan nila ito. Karamihan ng mga gusali sa downtown at strip mall sa highway ay hindi pinondohan ng mga pautang na nababayaran unti-unti. Kailangang bayaran ng mga pautang ng buo sa takdang panahon. Halos $1 trilyong ng mga pautang sa ari-arian ang nakatakdang bayaran sa 2025 pa lang. Daan-daang bilyon pa ang nakapila agad sa 2026. Ibig sabihin, mahigit isang tuldok, 5 trilyong utang ang kailangang agad i-refinance sa ibang mundo. Ang isang gusali na pinondohan ilang taon na ang nakalipas sa 3% ay kailangang ilipat na yon sa isang pautang na mas mataas ng husto ang halaga, habang ang mismong gusali ay maaaring mas mababa na rin ang halaga. Sa maraming ari-arian, kulang na ang kita kaya hindi tumutugma ang mga numero, kaya ginagawa ng nagpapautang ang kinatawag na extend and pretend, na eksakto sa ibig sabihin nito, pinapalawig ng mga bangko ang pautang at tinutulak ang deadline ng 1 o 2 taon para maiwasan ang agarang pagkalugi at umaasang gaganda ang sitwasyon bago lumala ang problema. Individual, parang tama bawat hakbang, pero sa sistema, nagsasama-sama at nadadagdag ang mga delay. Malaki at mabilis ang epekto ng isang malaking refinancing na alon. Malaki ang utang na parang ekonomiya ng mid-size na bansa at sabay-sabay nangangailangan ng bagong mga termino. Pero hindi ito crisis ng isang bansa, real estate ito sa Amerika. Karamihan sa mga utang na yon ay ginawa noong mababa pa ang rate at mataas ang halaga ng ari-arian. Mas malubha ang epekto sa ilang sektor. Sabay na nagmature sa isang taon ang 35% ng hotel mortgage at 24% ng opisina mortgage. May dagdag pang problema ang mga opisina. Tumigil ng gamitin ang mga ito sa mga lugar ng trabaho noong panahon ng COVID pandemic at ang pagtatrabaho mula sa bahay ang naging bagong realidad. Mas kaunti ang bumalik na manggagawa at nabakante ang gusali kaya bumaba ang halaga nito. Kailangang bayaran ng utang kahit mas mababa na ang halaga ng ari-arian. Ganyan din ang problema ng mga hotel. Ang kanilang kita ay nagbabago depende sa demand ng paglalakbay at budget para sa mga komperensya. Pareho itong lumiit at ang pressure ay lumilipat mula real estate papunta sa banking system, lalo na sa mga mas maliit na regional at community banks. Madalas may malaking utang sa commercial property ang mga bangkong ito na siya ring pinakakatiwalaan ng maraming maliliit na negosyo araw-araw. Kapag ang bangko ay may problemadong property loans, nagiging mahigpit ito sa pautang. Nahihirapan tuloy ang maliliit na negosyo at mga unang bibili ng bahay. Dito, nagsisimulang magkaugnay ang mga bagay. Mas maaga, humina ang dayuhang demand sa utang ng US. Ngayon, humihigpit na ang lokal na kredito. Dalawang magkasalungat na puwersa ang nagtutulakan. Dahil hindi palitaw lahat ng pagkalugi, nagkakaroon ng kakaibang sitwasyon. Alam ng lahat ang tensyon, pero walang gustong mauna sa paglantad nito. Pinapapalawig ng mga bangko ang utang o binabago ang mga kondisyon. Maaari nilang bigyan ng mas mahabang panahon ang nangutang. Technical, mukhang may utang pa rin dahil patuloy ang bayad ayon sa bagong kasunduan, pero andyan pa rin ang mga pagkalugi. Nanatili lang sila roon, tahimik na naiipon hanggang sa mapuno ang sistema at hindi na maipagpaliban. Kabanata 6, kakulangan sa dolyar. Umiikot ang gulpo sa daloy ng perang Amerikano. Ang langis ay presyong dolyar at ang kita sa export ay bumabalik ding dolyar. Sinusukat sa dolyar ang mga sovereign wealth fund. Nagkaroon ng pandigdigang epekto ang digmaan sa Iran noong Pebrero 2026. Ang pagsasara ng Strait of Hormuz ay nagpatigil sa halos sangkalima ng langis sa mundo. Tumaas ang presyo ng langis at kasabay nito ay tumaas din ang inaasahang antas ng inflasyon. Sumunod dito ang pagtaas ng treasury yields at mga rate ng mortgage. Habang lumalala ang kaguluhan sa reyon, humigpit ang mga pamahalaan sa Gulf sa pagkuha ng dolyar na likwididad. Kadalasan, tinutukoy ang mga bansang ito bilang mayayamang nagpapautang na bumibili ng skyscraper, koponan ng palakasan at bahagi ng kumpanya sa buong mundo. Kapag nagkaroon ng dollar crunch, ramdam din nila ito. Kahit ang mga bansang matatag sa pananalapi, umaasa pa rin sa mekanismo ng Federal Reserve. Kapag tumindi ang pressure, kailangan din nila ng mabilis na akses sa dolyar. Kaya, hindi ganap na totoo ang imahe ng kalayaan. Matibay ito habang madali ang dolyar na likwididad. Nahaharap ang mga dayuhang bangko sa mahirap na desisyon.
Ibenta ang maraming treasury sa hirap na merkado na nagdudulot din ng panibagong problema. Ang pagbebenta ay nagpapababa sa halaga ng bonds at nagpapataas ng yields, kaya pati halaga ng bonds mo ay bumababa. Nasosolusyonan mga ang pera pero naapektuhan ang balance sheet mo. Kaya karamihan ay hindi ito ginagawa maliban kung kailangan at mas pinipili nilang gamitin ang dollar backstops ng Fed. Nanghihiram sila ng dolyar kapalit ng collateral imbes na ibenta ang mga bonds. Maaring makaapekto ito sa mga pamilyang Amerikano. Kapag maraming treasuries ang sabay-sabay na pumasok sa merkado, tataas ang yields at mortgage rates, pati retirement portfolio maaapektuhan. Ang desisyon sa liquidity sa ibang bansa ay pwedeng baguhin ang buwanang bayad sa bahay na malayo. Mahalaga ito sa mga banyagang bangko. Kung walang swap lines o repo facilities, kailangan nilang ibenta ang treasuries sa open market. Ang sapilitang pagbebenta ay maaring magdulot ng biglang pagtaas ng yields at gawing hindi matatag ang mga kaugnay dito. Pero may mga backstop para pigilan ito bago magsimula. Technical, inayos ang mga kasunduang ito para protektahan ang Fed sa direktang pagkalugi sa currency, kaya hindi ito simpleng bailout gaya ng akala ng iba. Totoo pa rin ang malawak na pagbabago at ang paulit-ulit na paggamit ay nagiging normal at bahagi ng sistema. Kabanata 7. Sino ba talaga ang may hawak ng utang ngayon? Baka iniisip mong ang dollar swap ay nangyayari sa mga lihim na silid sa Washington. Walang bansang sagana sa langis mula sa gulpo ang basta na lang sumugod sa Washington at nagbanta na ibenta ang mga treasuries kung hindi nila makuha ang gusto nila. Hindi ito nangyayari. Kapag nagkakaroon ng pag-uusap tungkol sa swap line, hindi ito mga ultimatum, kundi mga pag-iingat lamang. Ang mga bansang may malaking reserba ay nais ng katiyakan na may access sila sa likwididad kapag nag-freeze ang merkado o humigpit ang dolyar. Naabot ng Kuwait ang record na halos 66 na bilyong dolyar sa US Treasury holdings. Mahigit 10 bilyon ang hawak ng UAE at patuloy na lumalaki, suportado pa ng mas malaking reserba. Hindi ito tulad ng mga bangkaroteng bansang humihingi ng tulon. Ang layunin ng mga kasunduang ito ay hindi lang iligtas ang nagpapautang, kundi patatagin din ang treasury market dahil may panganib na mas malaki kaysa malugi lang ang malaking may hawak. Panganib kapag malaking may hawak ay biglang napilitang magbenta sa hirap na merkado. Mahalaga ang papel ng salitang precautionary dito. Hindi ito pang emerhensyang tulong, kundi pagpapanatiling kalmado ng mga pangunahing napapautang para hawakan pa rin ang utang, kaya nalalagay ang Estados Unidos sa hindi komportableng posisyon. Kung di mapanatag ng mga gumagawa ng patakaran ang pangunahing may hawak ng utang, tataas ang panganib ng biglaang bentahan. Kung magtatayo ng permanenteng mekanismo ang mga gumagawa ng patakaran, lalaki ang istruktural na pagdepende. Sinimulan ng naglalabas ng reserba na kontrolin ang mga kondisyon para manatiling komportable ang mga napapautang sa pagpopondo. Walang opsyon na ganap na malinis. Kapag nag-ingat ang malaking may hawak, napapansin ng iba. Ganito, kumakalat ang asal sa pananalapi. Kapag nag-hedge ang malaking manlalaro, magtatanong na rin ang iba kung dapat nilang gawin yon. At mahalaga yon dahil ang merkado ng treasury ay nakasalalay sa isang pandaigdigang paniniwala na umiiral na sa loob ng maraming henerasyon. Ang utang ng gobyerno ng US ang itinuturing na pinakaligtas na asset at pundasyon ng iba pa. Pero bihira itong biglang mabasag. Kadalasan, dahan-dahang nawawala ang tiwala. Sa mga dekada, karamihan ng dayuhang demand sa utang ng Amerika ay galing sa mga kaayadong sentral na bangko. Bumibili sila dahil sa mga estratehiko at pananalaping dahilan. Hindi sila nagpapanik ang magbenta dahil lang pumangit ang isang quarter. Pero ngayon, nagbago na ito. Noong 2024, naging pinakamalaking may hawak ng US Treasury sa ibang bansa ang mga dayuhang pribadong mamumuhunan na lampasan ng mga dayuhang gobyerno. Iba rin ang asal ng pribadong kapital. Hindi ito mga institusyong ginawa para sa pampulitikang katatagan o pamamahala ng reserba. Karamihan sa kanila ay asset manager, hedge fund at leverage trader na nag-operate ng komplikadong treasury at repo trade sa global financial networks. Responsibilidad nila ang kumilos kapag nagbago ang kondisyon, kaya pinalitan ng merkado ang shock absorber nito nang mas mabilis tumugon. Kabanata 8 ang dakilang dolyar na suporta. Hindi orihinal na disenyo ng Federal Reserve ang papel na ginampanan nito. Ngayon, palagi ng pinagkukunan ng dolyar ito, hindi lang ng mga Amerikanong bangko, kundi pati ng pandaigdigang sistema ng dolyar kabilang ang dayuhang sentral na bangko. Maaring pagdebatehan kung ang mas malaking papel ng Fed sa pandaigdigang dolyar ay mabuti o panghihimasok. Nangyari na ang pagpapalawak at karamihan sa tao ay hindi alam kung gaano ito kalayo. Ang kabuang pangako ng Fed sa pagsagip sa sistema mula 2008 ay umabot na sa 29 na trilyong dolyar. Sapat na yon para mabayaran halos lahat ng pambansang utang ng Estados Unidos sa isang transaksyon. Walang ginamit ni $1 doon para sa kalsada, paaralan o pagpapasigla ng ekonomiya.
Layunin lang nito na hindi mapansin ng problema dong sistema ang kahinaan. Bawat dolyar ay pambili lang ng oras, walang solusyon ang naibigay. Ang tunay na nawala dito ay hindi pera kundi kalayaan. Dati, natustusan ng Amerika ang kasaganahan nito dahil mataas ang demand sa utang nito. Ngunit humina na yon. Mas marami nang napapautang ngayon ang umaasa sa opisyal na suporta bilang bahagi ng pananatili nila sa merkado. Hindi na ito eksepsyon, kundi isang bagay na inaasahan nilang nariyan kung sakaling magkaroon ng pressure sa pagbebenta. Kasabay nito, naging mas mabilis at sensitibo sa interest rate at likwididad ang mga may hawak ng utang. Dahil sa pagbabagong ito, hindi na sapat ang pribadong demand para saluhin ang stress. Ang suporta ng Fed ay hindi na pansamantala o maliit. Ngayon, umaasa ang sistema sa dalawang bagay. Una, na gusto ng malalaking may hawak panatilihin ang US debt. At pangalawa, ang suporta ng central bank kung hindi nila ito gawin. Hindi ito nangangahulugang pagbagsak. Ito ay paglalarawan ng mga kondisyon na nariyan na mismo sa sistema. At ang mga ganitong kondisyon ay hindi na nanatiling theoretical magpakailanman. Pero, sabihin na nating, mangyari nga ang pinakamasama. Paano haharapin ng Amerikano ang dollar na wala ng halaga? Sino ang mag-aayos ng natirang problema? Alamin sa Paano kung bumagsak ang ekonomiya ng US o panurin ng video.